baby si Red Canieda, 8.5. Nagkalisod da pag labor, 8.1 lang pala, 8.1. 8.1. But that is good because of prayers, no? Hindi siya isa tawag mo na cesarean. So, we just praise God for that. And even 2 Sundays, kailangan yun kung praise and worship songs. This is the time that we come together and worship God with all of our heart. So we have to follow the song so that we can feel the message. Kasi yung message of songs kasi, that is singing a love song to Jesus. Only na pinaka-importante yun that's only the preaching. But praise and worship is really very important for all of us to grow. Kasi dili kita mo grow kung dili ka kay balo madayag sa Ginoo. Lang yun na meaningful yun when we sing song to God and it's really coming from our heart. Importante yun na we have to learn, no? Kasi kung mag-pray man ta, dili lang man ta mo pray, anak mo pa naapit tayo mag-worship sa Ginoo para ginahatag nato, ginatugyan nato ang atong kinabuhi sa Ginoo. So let's pray. Thank you so much, Father, Lord God. You're so good, you're so kind. Thank you, Lord, that is sinasabi ng kalaugan all the time, Panginoon, because you're always there for us, that we believe, Lord, that you answered prayers, oh God. We just bless you, Lord God, for what you have done to us and what you have done in our lives, so Lord God, that we are so blessed, Father, Lord God. And I pray for this coming 5th year anniversary ng servant. This will be on the 17th. I pray for those delegates and speakers who will be coming from other places. Thank you, Lord, for Pastor Tony and Pastor Josie. They are here already, and they are being used in other church to preach the gospel. So we are here to pray for one another, Lord God. Not only praying for ourselves, but pray for one another, especially those who are in need. Thank you for this Sunday service. We pray, Lord, that even the word, Lord God, will be real, Lord God. Maging tinuod yun ng among mga ginapreach, Panginoon. Nagpiligid din ang malintang Ginoo, Lord, na kumuad yun ang among mga kasing-kasing so that we will grow in the Spirit, O God. We ask this in the name of Jesus. Everybody say, Amen. Hallelujah. So, ang message na ito karong buntag is about how do you overcome doubts and fear? Amen. Kana bang sa tanang bagay that if nag-ampo na ka, naalagya po kay pagduda kung kadungog pa ang Ginoo sa imong ampo o ang kahadlok. Kahadlok, fear is, every day sa atong kinabuhi, like say sa eskwelahan, na atay kahadlok kasi malagpak ka or whatever, no? Na atay kalaban, na atay kahadlok. But then, kaning doubts po, na daghan mga bagay na gina-instill sa tuwa sa kalaban, yung gusto sa kalaban nga, kanang defeated yun ta. Amen? So, kung we-practice faith, ang pagtuo na to sa Ginoo, we know that God never fails. Amen? Ang tao nga, I really praise God, no, makita ko na, those who goes around and preach the Word of God, makita din ako ang sincerities and ang kasing-kasing na talagang gugma, na-destroy gugma sa Ginoo. Sabi nga nila, whatever will happen, Lord, we will always share or preach your gospel. Amen? So, kung ikaw na born again, makita mo na, dili yung ka makontento na okay ka na naanak kay Ginoo. Gusto nimo i-share ang imong experiences sa Ginoo kung naa kay experience sa Ginoo. Amen? Kung usahay ang pastor nag-preach sa tubangan, ang uban mga uba kay wala gid sila ka-experience sa Ginoo. What is important is your life with God. Yung day-to-day nimo, tagaan yun una ang Ginoo sa imong kinabuhi. First thing first din na siya. Amen? So, ingon dili, what is faith? Ang ingon dili sa scripture is in Hebrews 1:1, Hebrews 11:1.
Faith is excuse me ha, kaya nabas-basahon ko na po ang scripture. Faith is believing on things that you cannot see. And you hope on it, no? Basahin daw Hebrews 11:1. Basahin. Please. Hebrews 11:1. Now, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Okay. So, faith is confidence. Lain interpretation. NIV to. Is confident. Trust in God. Confident ka. Ano sa mga confident? Kanang kay balod yun ka nga. Mataas mo yun ka nga. Kay balod yun ka. Nakailan yun ka sa Ginoo. Pero hindi natin ikahambog. And you can boast on the Lord. Pwede hindi ka makahambog. Really, on chariot or whatever. But boast on the Lord. Confident yun ka. At nagtiwala ka sa Diyos. Sabi dito. Character, promises, and power. It's relying on Him even when circumstances is uncertain. Okay. So, may batang ginagin mo, kung naanagid ka, nakahugot nagid ka sa imong panalangin sa Ginoo, maghugot nagid ang imong pagtuo sa Ginoo, kung makita nimo ang mga challenges sa imong kinabuhi. Just like, mga atong bisita, wala di siya mahuman sa iyang testimony kay grabe yun ang bibuhat sa Ginoo sa iya. May sakit, ang daming sakit, iba-ibang sakit, may cancer, may iba pang sakit, blah, 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 ang dami, etc., etc. But God has healed her all. Because they believe in and trust God in all things. Amen? So, bihira ka lang makita ng ganyan, no? Na isobra ka dulot ang ilang pagtuo sa Ginoo. That's like it says that sa Matthew, naingon dito nga, if you have faith as big man na siya, as big as a mustard seed, it can move mountains. Saan ng mustard seed? Hindi na hindi mo makita na in your own eye. Ibig sabihin, gamay lang na pagtuo. Usa daw na siya makamove og mountain. Usa lang mountain, bundok, di ba? Paano mamuwa mountain na pagtuo lang? That means, maski usa ka bugat ang imong problema. Even na tao na grabe na iba-iba yung ating iba-iba yung binibigay sa atin ni Lord, na may problema na maliit lang para sa akin, para sa kanya napakalaki na. Halos hindi na niya yung masolve ang problem niya. Kung na yan siya mag-inom, mag-isa na siya, tanang tawag na lang sa unsa-unsa kay wala siya nakaya sa Ginoo. But then, if you have faith as small as a mountain, no, it can move, no, the bundok. Ibig sabihin, kailangan talaga, very strong tayo sa paggunit sa Ginoo. Kapag ang Ginoo, ang muhatag sa tuwa, o ka ng kaligon, no, makastand tayo. It's like a tree, no? You trust God. It's like a tree in a stream of water na maski mag-ulan, maski init, wala siyang pakialam kay nagatubo na siya. Mudako lagi ako na siya because he is planted in the right place. Like water is the word of God. Amen? So, makita nyo na din nga, how powerful is God? How can a person live without asking, pagmatagan nyo, Lord, I love you, Lord. How can a person live without that? Amen? Ibig sabihin, hindi din na sila naglago sa ilang Christian life. Nga naman, wala ka lang. I just don't care kung usa balik naglago pa ka sa Ginoo or not, paminaw ka sa pulong, after paminaw sa pulong, wala na. I mean, wala na. If you just fly, na wala na yung pulos para sa inyo ha. Pag ikaw nakarinig na sa salita ng Diyos, at tinamaan ka, that is coming from the Holy Spirit. Amen? Ang Holy Spirit mo,
ikaw ginasin mo nga until you will change. Amen? Sa ako nakita ko na malaking pagbabago dito sa akin. Meron tayong pagbabago sa isang kasama natin at isang kasama pa natin dito. Nakita ko ang changes. Pero hindi ako ang makapabago sa inyo. It is the Lord. It is your responsibility, your personal touch on the Lord. It is the inyong kuan sa Ginoo, relationship. Amen. Mao nang pagtuo. Mao nang pagtuo nga gunitan sa Jud gunitan yun nimo. So, it's just like Paul and Silas. Katong panahon ni Paul sa Acts 16, verse 16-40. Grabe gina sila, na powerful gina sila kaayo. Musangyaw sa pulong sa Ginoo. They go out, they don't care kung sino ang tinamaan nila. As long as they share the gospel, dili sila mahadlok. They don't fear. Di sila mahadlok kung mapreso ba sila o hindi kay bawal man to sa una, labi na sila di mga Jews sila. So, they preach the word of God, and then mahaba ang stories dito. So we just read Acts 16, verse 16 to 14. Paul and Silas are ordered to be beaten and stripped by magistrates. I can remember yung ating kasama na who will be one of the speakers sa sermon. Grabe na siya, ginapalo niya siya sa jail just to deny Jesus Christ. This is what happened to Paul and Silas. And then, Paul and Silas, na habang nagdadasal sila, isipin mo, there is really power in the word, power in prayer. Kaya makita na nila mga, oh my God, ang Ginoo, kuya, hindi mo tubak ang Ginoo, hallelujah. You can see that God works miraculously in our lives. Pag i-acknowledge yun ang iyong Ginoo, dili lang kita sa day to day, yun na i-acknowledge yun ang Ginoo. Mong nakita mo sa ilang, while praying, sabi si Paul and Silas pray and sing hymns to God. Apil ang pagkanta. Amen? Dili lang just ang pagkanta. Ang pagkanta gani, that is worshiping. Ginaalag mo sa Ginoo. So dili nimo basta-basta ang pagkanta sa Ginoo. Worship God. Kung ang ubad na maglumod pa din na sila because they really have felt the presence of God in their lives. Amen? So minsan, nagkaroon pa din ng earthquake, and then tapos bigla nagkaroon ng earthquake. Pagkaroon ng earthquake, nag-abri ang selda sa prisuhan nila. Pag-abri sa selda, the jailer brings Paul and Silas out after calling for lights. Paul and Silas tell the jailer to believe in Jesus to be saved. Ang jailer, nakita mo na niya, pagkabata niya si Paul and Silas dito, the jailer washes their wounds and takes them out of jail. Amen. Nakagawa sila sa jail. Ang sayang ibuhat nga nung nakagawa sila sa jail. Isang ibuhat, ni Paul and Silas, sa naitabo. Nag-angko sila, they prayed and worship God, and nagkaroon ng earthquake, mauna na daot ang door. That is things that is, when you see, it's impossible. Because sino magpagawa sa ilaha dito? Nasa preso sila. Though they're doing the work of God, pero galit ang mga yawa sa ilang ibuhat. Amen? So, the jailer, ito, pinipiyuhan sila anak-anak. So, sa Philippians 1:12, verse 30, 1 verse 12 to 30, taas naman yung siya. So, I will just give you an insight of it, sabi dito. So, Paul says he is in prison because he is a servant of Christ. Amen? Nanong napreso si Paul? Si Paul, wala siya napreso kay addict siya. Si Paul, wala siya napreso kay pusher siya. Eh, kung diri pala sa Davao City, paksyon na, kung pusher na siya, wala na yung that's justice, kundi paksyon na yun. Amen? Nanong napreso na, buhat igdautan? Wala nagwat og kautan si Paul. He was just obedient and he loves the Lord so much. That's why napreso siya. Sabi niya, the reason why I was in prison, it is because we are servant of God. Amen?
become servant. They are servant of God. He says that his imprisonment has helped more people learn about good news. Dahil magtapang sila magsalita sa salita ng Diyos, maraming tao nakakilala sa Diyos. It's not enough that you are born again. It's not enough na namunga ka ng, it's not enough na day-to-day mo. But it's very important that you show people that you are born, that God has changed you, and you are sharing the Word of God. Amen? Wow! Kung kami naman kami po, it's really, sabi mo, please somebody na, mula-mula naman na karong generation, kaya ang karong generation, dili na mo preach kung dili aircon, dili na mo preach sa gospel kung walay projector. Dili na mo share sa gospel kung dili kung anak ba, kung walay dagang tao. But this Paul, they preach the word of God anywhere. Amen? Maski asin na sila preach of gospel. You know ni Paul, he says that he is confident that he will be delivered. He says that he is comforted by the prayer of believers and the Holy Spirit. And during that time, that Paul was praying and Silas praying and worshiping God, ang congregation, ang church, nag-ampo po sa ilaha. Amen? Imagine mo ha, it's not only Paul who was praying, it was the whole congregation. And you would see that the power of prayer, not only the power of one, but the power of group, united in prayer. Amen? Na a unity in prayer. Imagine, it will just test kung sa yun ka kalig-un si Paul and Silas. You know what happened? When history na ni Paul, nakagawas na siya sa preso. Ninak-nak na siya dito sa church. Nakisa na, siya nga po. Di ba sa preso ka? Imagine those people na nagdasal. Isipin mo kung gaano kalig-on, even if you pray for, naalam niya ako'y doubt sa ilaha kung nagtubag na rin, nagtubag ang Ginoo sa ilaha nga naman. Kaya pag ingon, Paul? Skeptic pa sila, Paul, ikaw na, di ba? Nasa presuhan ka? And prayer nila is for Paul to get out of the prison. Kaya wala na sila nagtuo nga si Paul sa tubangan nila. Amen? Yan ang karamihan ng mga katawhan karon. Mauna, dalawang ng Kristiyano, pero wala din nagtuo nga, nagtubag ang Ginoo sa ilaha. Amen? Hallelujah. So, okay, my testimony. Narinig dito ni Pastor na nag-offer sa akin ng church. I prayed to God, I told God na, Lord, I don't have, I need this, I need that, kailangan ng tinda sa church. Ang dami kong kailangan, Lord, paano na lang yan, I don't have that finances. But God is good. Tawagan ko sa isang pastor, head pastor na isang church dito, and he said, you can use my church, all of it, lahat ng gamit, pwede ka patulog dyan. Sabi ko, how about the light, pastor? Pati yan, libre. Wow! Isn't that amazing? Isn't that amazing? Sinuot ka, may tamo ba na sa imo? Nasa imong effort lang? Sa imong ikaw lang ang nag-effort, anak? No. When you walk in the flesh all the time, wala yun na siya tuo ka niya. Maski usapang struggle niyo, para si usapang kung ikaw lang din ang namuhat para sa sarili mo, yun ka. Makikita na ginaing na blessings will just come when you believe in God and follow. Believe and follow God. But not just believe in God, but follow God. Follow His command. Follow His will. Kung sa ganun ka pagawa sa church, wala na. Tapos na. Tapos na simpa eh. Amen? Pero when you start following God and listening to Him, sabi nga, stand still and know that I am God. Kasagaran ka nung napaka-busy natin sa lahat ng bagay, gawa dito, gawa doon. No? I mean, you're only thinking of yourself, your benefits na ma-enjoy mo. But God is just asking you to stand still a few minutes. A few minutes sa kuha ba?
Pag-concentrate ng gamay na akong ginapangayon, not all your time. Mo nang ang life ni Paul was a life of, following Christ alone. Sabi niya, the reason why I was prison, hindi because pawatan ako. I was in prison because I am a servant of God. Amen. Napatigis ng rin. Wala mong Google Internet. Okay. Basta itong scripture. Nasa continuation ng yan. Anyway. Second, I can do all things to Christ in Philippians 4, who strengthens me. I can do all things to Christ. Nagpaligod sa kuha. Anything, I can do anything. Amen. Kaya namin yan. I can do all things in Christ that who strengthen me. Nagpalig-on sa kuha. There are people that I know who's really sincere in their doings with God. It's not in the title, it's not in whatever. Usa na imong nahuman sa imong theology, but it is all things kaya mo gawin kagaya ng ginawa ni Paul. Amen? Kagaya ng ginawa ni Paul na kaya niya gumawa ng lahat ng bagay. Who strengthens me, nagpalig-on sa kuha. So, this is really my desire that, sabi nga, it is not by numbers, it is the quality of people who attend. Gusto ko, sa grupo na to, this small group na nag-a-attend dito, makita ko one day, I will see them in the street. One day, I see them pray for healing. One day, I can see them doing the work of God, sacrificing themselves for the Lord. Amen? Kasi this is high time. Happy na mga ng Ginoo. Dili na ta pagpagdili-dili. Kung sa man kadaghan ng imong natunan, ang gusto sa Ginoo, tama na yan. They have learned a lot and it's high time na ikaw na po ang mamuhat. Just like what happened to me. Dati nag-work ako and I give a lot sa mga pastors, sa mga gawain sa church. Iba-ibang pastors nakaka-enjoy sa mua, gahatagid me. But then, pag sabi ni Lord, tama na yan, ako na naman ang asikasuhin mo. Tama na. I have given you everything. Na-enjoy mo na lahat. Na ngayon, ikaw na naman ang mamuhat. Hindi ikaw ang mahatag, ikaw ang mamuhat. Makita mo kung paano ka bibigyan ng tao. So, just like sabi ko ng prayer ko, meron na nagbigay ngayon para sa church. Amen? I don't have to struggle. Di na ka mo struggle sa imong buhato because God listens. God is always there to hear. Maminaw ang Ginoo sa inyo. Kung naalang yun mo'y kasing-kasing to pray and ask from the Lord what you desire. Sabi niya, if you delight unto the Lord, He will give you the desire of your heart. Amen. Alam mo, malipayon yun kung naa ka sa Ginoo nga naman. Even sickness, even mga sakit, I know that God has been healing me. Sa ako mga sakit, daghan ako ina-feel ng mga sakit. Mawala lang na siya. Amen? Parehas si Pastor Josie, ang daghan. So, mamila ko sa'yo kung sakit man siya, uy. Pero yan ba ang gigamit sa Ginoo? Ang iyang ba ang gigamit sa iya para mo ampo and strengthen His faith. Why? That He can do healing. So, wala makakaibalo. Kung naabay power na imong ang naabay power sa pag-ampo nimo. Amen? It's not you doing it, it's the Lord doing it for you. Amen. Para ikaw gani confident jud ka, uy, good, Ginoo, mumino jud ka ispuo. And that's it. I just want you to experience God in your life. It's not just listening to the Word of God, but ikaw mismo muduol sa iyaha. God, gikan sa kasing-kasing. Magduol sa iyaha o mangayo o pasaylo. Always ask forgiveness before you ask something from God. Amen? Yun siya nga. If you seek me, then you will hear from me. Knock and it will open to you. Ano?
Him always. Siya gid ang unahon sa atong Ginoo, sa atong Ginoo. So praise God for tata, nanganak na yung asawa, na wala na siya na cesarean. Ako kayong baby, naglisod, but because of that prayer, and if the prayer is powerful just like the prayer of Paul. When Paul and Silas worship God, yan ang dapat na makita ninyo. The miracle of God, na-open ang jail, nag-earthquake, nag-open ang jail. Amen? Makakita din mo og miracle. Pag nakakita mo og milagro sa Ginoo, then, maniwala kay sa akin, hindi baka mag-urus-urus o dagan. Muingon ka, praise the Lord, my God is alive. Amen. Kung nakakanta rin ka, like David mo kanta. No? Amen. That's the kind of people that we should be. Yung hindi mo, Old Testament naman na, wala karon. Lahi naman ngayon, internet naman, dali na lamang kayo. No. Mas yung sa ka-high-tech ka, kung gamiton ka sa Ginoo, wala nang mga high-tech na yan. Kaya ngayon, wala tayong internet, ilang days na. Mag-function ka? Yes. Naipagyan Ginoo. Amen. Kaya malapit na ang anniversary, so you need to pray for us, the mga speaker, at even sa lahat na gawain natin. Because God is going to do something na murak nila. Na naadit siya dami na there will be, when we listen to God. Amen? So let's pray. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father, Lord God, for the message. It's about faith. It is about strengthening us. It is about our love for you, Father, Lord God. Na kung ikaw, Ginoo, ang mong giunang at balagin ang Lord na ikaw, Ginoo, ang nagagbuhat sa among kinabuhi. We pray, O God, itas mga kasing-kasing ang mga kauban mo in the name of Jesus. Touch them right now. Hallelujah. Touch them, Lord, that they will never forget you, Father, Lord God. That, Lord, they will say, oh, hallelujah, God is in me. Lord, God has touched me right now in the name of Jesus. We bless you, we give you thanks, we honor you in all things, O Lord God. Amen.